Ang kahalagahan ng komunikasyon ay araw-araw natin itong ginagamit. Napakalaki na ginagampanan ng tungkulin upang mapadali ang mga nais makamit ng mga tao na siyang tiyak na konteksto. Kung wala ito, hindi uusbong ang anumang uri ng sibilisasyon. Hindi yayaman ng gaya ng mga kasalukuyan ang nalalaman ng gaya ng kasalukuyan. Mahirap din ang kahinatnan ng mga lipunan at bansa kung walang naganap na komunikasyon sa pagitan ng liberal upang mapagtibay ang relasyon na nangailangan ng patuloy ng komunikasyon sa pagitan ng magkaklase, magkaibigan at magkatrabaho. Ang komunikasyon ay madali ang tungkulin sa paghubog ng opinyon ng mga tao, lalo na sa pagmadlang komunikasyon. Mas mapadali ang pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng media, gaya ng radyo at telebisyon. Ang komunikasyon ay bilang paglinag ng ugnayan at relasyon ay nagsimula sa pakikipagkaibigan. Ang komunikasyon ay nagsisilbing tulay ng impormasyon at sa paglaganap ng mensahe. Kumikilos ang tao dahil sa biyas ng komunikasyon, dahil sa paghahatiran at pagpapalitan ng ideya, impormasyon at karanasan. At mga saloobin ng tao na ganap ng mabuti at di mabuti na siyang pinagmulan ng pag-unlad at ng pamumuhay ng tao. Ang kahalagahan ng komunikasyon ay nagbibigay ng pagkakataon na ibahagi ng tao ang kanyang kapwa at ang sa kanyang nadarama. Ang komunikasyon ay isang mahalagang bagay na hindi maaaring paghiwalayin hanggat tayo ay nabubuhay ng magkakatabi sa ibang tao. Lalo na kung ikaw ay nasa kapaligiran na nangangailangan ng pamilyar o mga aktibidad na nangangailangan sa iyo na patuloy na hindi mag-ugnayan sa maraming tao. Halimbawa, sa mundo ng trabaho, ang komunikasyon ay isang proseso kung kailan ay isang tao o ilang tao, grupo, organisasyon at lipunan ay lumikha at gumamit ng impormasyon upang kumonekta sa kapaligiran at sa ibang tao. Ang komunikasyon ay maaaring nasa anyo ng verbal o non-verbal. Ang komunikasyon ay isang bagay na hindi maiiwasan ng bawat tao. Ang mga panlipunang nilalang, ang mga taong nakatakdang namumuhay sa lipunan at makikipag-ugnayan sa ibang mga tao sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Ito ang nagsisilbing tulay ng pagpapalitan ng impormasyon, ang kalaman at talatasang kasangkutan ng mga kalahok. Ang impormasyon ay karunungang taglay ng isang kalahok ay nakatulong sa pagdesisyon o nakaimpluwensya sa pag-iisip ng ibang kalahok. Tinutulungan nito ang pangunahing pangangailangan ng bawat nilalang ang nakikipag-ugnayan sa kapwa. Natuklasan ng isang individual ang kanyang kakayahan at limitasyon. Naunawaan ng tao ang tamang paggamit ng kanyang wika. Ang komunikasyon ay ang napiling pagtubod ng organismo sa anumang bagay na nangailangan ng kilos at reaksyon. Ang talumpati ng komunikasyon ay itong uri ng komunikasyon sa pampubliko na nagpapaliwanag ng isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Sining ito ng pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang paksa sa paraang pagsalita sa harap ng tagapakinig. Ang propaganda ay isang uri ng patalastas, kabatiran o komunikasyon na may layunin na impluwensyahan ang asa ng isang pamayanan papunta sa isang layunin o posisyon. Komunikasyong pampubliko ay sinasagawang komunikasyon sa harap ng maraming mamayan o tagapakinig. Ito ay kasanayan ng paghatid ng mensahe sa publiko sa pamamagitan ng media sa panig ng isang kliyente, kasama ang intensyon ng baguhin ang makilos ng publiko sa pamamagitan ng pag-impluwensya ng kanilang mga kurkur. Madalas na inihatid ang mensahe ng mga nagsasanay sa PR ang mga partikular lamang na seksyon ng publiko.
Yayamang kadalasang ibinahagi ng isang pangkat ng mga tao ang magkakaparehong paglagay kaysa sa buong lipunan.